Yung may bandiya sa likod. Sa kaibigan ko yung Yesu Cristo, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Siguro po kung hindi ko makalimutan ang anim o pagpito na natin pagsilipon sa kasing katiran. Yung ginagawa natin tuwing Miyerkules sa mga kapatid natin na kumbaga namimiss ng tawag. Sa mga siguro hindi yung kasama na hindi mo kilala iba. Ginagawa natin sa pagpili sa panalangin at ganoon din sa Ebanghelyo. Ngayon po, dadako tayo dito sa nakuha kong sitas ay po sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3, 1 hanggang 13 na. Sabi po yung ganito, ikaw nga, anak ko, magpatalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya rin mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ito pong salitang ito, kung maalala natin, nung kasama ni San Pablo si Timoteo, tinuturuan niya kung papaano matuto, kung papaano makisalamuha sa tao, at kung papaano niya ipinagkatiwala kay Timoteo na magkaroon ng kalakasan sa kabila ng kanyang kabataan. Kasi po si San Pablo ay nasa katandaan na. Malimit na siya ay hinuhuli ng mga Romano at ipinabibilanggo. Minsan, nakapanikalaan o nakakadinahan, minsan ginagapos, o kaya'y nakapangaw. Kaya po, ang kalakasan niya, yung mga kabataan na tinuturuan niya, na kung paano ang kanyang mga tinahak o kaya karanasan ay kinakailangan matuto naman yung mga baguhan nang sa ganun sila ang magpatuloy ng mga gawa ng mga sinaunang mga tao o mga matatanda sa iglesia. Katulad po ngayon, dati ang mga magulang natin ang nasa kalagayan na nakatayo sa unahan. Pero ngayon, tayo naman ang magpapatuloy at yung mga bata na nariyan kasama natin, sila naman ang magpapatuloy sa sunod ng generasyon. Kaya po, ang pagpapaalala ni San Pablo kay Timoteo, hindi lang po yung para sa kanya, kundi para sa ating lahat na mga baguhan. Lalong-lalo na yung kung kakaumpisa pa lang sa pagpasok ng ministeryo na walang iba ang tayo ay kasangkapanin upang ang Ebanghelyo ay maikalat natin sa buong sanlibutan. Sabi ko'y ganito, ikaw nga anak, magpakalakas ka sa biyanan na kay Kristo. Tayo po ay tinawag sa iba-ibang pamamaraan at tayo po ay may biyaya na iba-iba rin. May biyaya sa pangangaral, may biyaya sa pamumuno, mayroong biyaya sa pagtulong sa may karamdaman, mayroong biyaya na tagapatinig lamang. Magkakaiba-iba po. Pero po, ang pinupupusan dito sa San Pablo, yung tagapangaral. Sapagkat si San Pablo po ay isang apostol na tagapangaral ng salita ng Diyos. Gusto niya ang bawat isa ay matuto rin makibahagi ng tinatawag na salita. Ano po ang sabi? Ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya rin mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat. Halimbawa, tayo po.
yung mga nakikinig ay kinakailangan ding matuto at maturuan ng mga bagay, lalong-lalo na kung ito'y may maraming saksi ang nakakita na dapat magpapatuloy yung hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, tayo po ay tinuturuan at kinakailangan pagsikapan naman natin yung tuturuan din natin na maging tapat sa mga bagay na ating ginagawa. Ano po sabi dito? Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ano po ba ang gawain ng kawal? Isa po sa gawain ng kawal, walang iba ang maging tapat sa kanyang pinunod. Nasa kabila ng ating mga kabalisahan, mga problema, tayo po ay may katapatan na hanggang sumunod sa lahat ng mga kautusan, katulad din naman ng isang kawal na kinakailangan sa kaliitan man o kalaki-lakihan ng mga utos ay hindi po maaaring hindi gawin o sundin sapagkat yan ay isang kautusan. Kaya po, ano po ang kailangan sa kawal? Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Kaya bilang po tayo ay isang kawal, kaya tayo ay lingkod o tagasunod ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan may katapatan tayo doon sa nagsubok sa atin. Katulad din naman ng kawal na kapag nasa isang misyon, palaging sumusunod sa order ng kanyang namumuno. Kaya po, meron tayong obligasyon. Ang order sa atin, sabi ng ating dakilang Panginoon, sumunod ka sa akin. Pagka minsan, hiniwalay tayo, pagka minsan napapagod tayo, pero sabi nga, hanggang kailan mo patindigin ang bandilan ni Kristo, ang sabi sa mga kasagutan natin, pare-parehas, hanggang may buhay. Kaya po, ang pagsunod, hanggang may buhay. Hanggang sa huling hininga ng buhay. Kaya po, ang kawal ay kinakailangan hindi dapat nakikihalubilo sa mga trabaho o mga gawain walang kaugnayan sa pagkakawal. Bilang tayo mga lingkod ng Diyos, kinakailangan hindi dapat mahaluan ng mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging lingkod. Kaya bilang tao, katulad ng mga dating noong unang panahon, ang kawal, kapag napunta na sa kanyang serbisyo, gagampanan niya ang kanyang pagkakawal. At meron naman niyang bakasyon para umuwi sa kanyang tahanan, sa kanya naman naasikaso. Kumbaga, meron pong dibisyon sa buhay. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban ako makipaglaban matuwid. Kaya po, sa isang manlalaro, isang halimbawa, hindi magtatagumpay ang nandadaya. Kaya, para tumanggap ng putong o pagkalooban ng gantimpala o premyo, kinakailangan lumaban ng patas. Kung baka sa takbuhan, lahat kinakailangan magpagod. Paghirapan ng sa ganun makuha yung tinatawag na gantimpala o kaya maputungan ng at lumaban ng matuwid na laban. Ano man sabi dito? Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Totoo po. Pero kaminsan, kapag napabayaan naman ang magsasaka, ang nauna yung magnanakaw. Pero sa panahon natin ngayon, kinakailangan natin bantayan. Halimbawa, sa ating mga pagtutulungan bilang pagkakapatiran, kumbaga, ang unang makikinabang ng kaligayahan, lalong-lalo na kapag tayo ay tagasunod ni Kristo, tayo ay lingkod ng Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban, walang malaking kaginhawahan ng magsasaka. Yung nagsasakripisyo o nagpapagod para mabuo ang ating grupo, para tayo magkaroon ng isang layunin, walang iba, tayo ay sama-samang paglingkuran
puripuran at sambahin ng Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Naging kagalakan ng mga namumuno, lalong-lalo na yung nangangalaga kung ang bawat isa sa atin ay sumusunod. Isipin mo ang mga sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhin David ayon sa aking ebanghelyo, na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa pagpalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Nagpaalala po dito si San Pablo kay Timoteo sapagkat tunay nga po na nasa kalagayan ng kahirapan si San Pablo nung siya ay natatanikalaan. Pero sabi nga niya, kung ang kanyang kamay ay natatanikalaan, di ang kanyang paaman, pero ang salita ng Diyos ay hindi po natatanikalaan. Sa magkatuwid, malaya natin magagawa ang magpahayag ng salita ng Diyos kahit na tayo'y nasa kahirapan, magagawa natin sapagkat hindi po pwedeng talian ang salita. Maaari, yung material na pantali o pinatawag na tanikala ay isang bagay na material. Ang pwede rin tanikalaan yan, yung mga bagay na material katulad ng katawan natin. Pero, ang salita ng Diyos ay espiritu. Hindi po siya mapipigilan at patuloy na maipapahayag sa mga tao. Kaya, kinakailangan nating pagnilay-nilayan, sabi nga dito kay Timoteo, isipin mo ang mga sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa mga baguhan po, minsan, mahirap ang unawain, lalong-lalo na yung mga aral ng salita ng Diyos. Sapagkat kumbaga, nasa period pa ng transisyon o pagbabago ng pag-iisip. Pero kapag ito'y naging nabago na, nagkaroon na ng unawa, kumbaga, na-develop na ang sarili sa mga bagay mula sa material na kalagayan papuntang spiritual, madali na pupunawain ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kaya, bibigyan tayo ng sapat na karunungan at pagkaunawa ng sa ganun ang mga salita natin pinag-aaralan ay pumintal sa ating mga puso, sa ating pag-iisip, nang sa ganun din ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamta naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian walang hanggan. Kaya po, sa mga kalagayan na katulad ni San Pablo, maging kay San Pedro, na nagsasakripisyo ng pangangaral, ng paglilibot, at ng mga bagay na ginagawa upang ang salita ng Diyos ay maipangaral ng lubusan nang sa ganun makarating sa bawat tainga at masumpungan na sila'y makasalangan at magsisi at magbalik loob sa Diyos. Tayo po ay kinakailangan pansinin natin yung mga nagpapagundan, nagbibigay ng halimbawa upang siya nating huwaran, upang siya nating maging pamamaraan ng sa ganun magkaroon din mula sa kahinaan papunta sa kalakasan na maganap din natin ng isang bagay na itinagda ng Diyos. Sa umpisa po, mahirap po talagang magbago. Mahirap ayusin ang mga bagay, lalong-lalo na ang mga bagay na espiritual. Hindi po natin magagawa. Pero sa tulong ng Espiritu ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, o Espiritu Santo, ang lahat ng mga kahinaan natin yan ay mapupunuan ng kalakasan. Kung tayo po ay maging mapagpatuloy. Pero kung tayo po ay naghihimagon, na kumbaga hindi tayo maubusan ng dahilan, hindi natin magawa ang ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ang iniisip lang natin ang ating sarili, na ika nga, napapagod na ako, o kaya marami akong ginagawa, maraming mga dahilan. Pero kung luluubin ng Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay na ipagkaloob sa atin. Kung anuman ang meron tayo, kahinaan man yan ay palalakasin tayo. Kung tayo man ay nagdadalawang isip o nababagot,
magkakalooban tayo ng kapayapaan ng ating mga pag-iisip. Nang sa ganon, ibuhos ang salita ng Diyos, ibuhos ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin na ginagamit. Nang sa ganon ang salita ng Diyos ay may pangaral hindi lamang sa isang tao o sa dalawang tao, kundi sa lahat ng mga nagnanais at nag-aasam na makarinig din ng salita ng Diyos. Kaya po, kinakailangan yung may mga pagtitiis, lalong-lalo na yung mga nagsasakripisyo para sa mga hinirang ng Diyos. Marahil, halimbawa, katulad ng tagapahayag. Ang tagapahayag ay pinagkalooban na mangaral ng salita ng Diyos. Ginagawa yan dahil sa mga hinirang ng Diyos na itinagda ng Diyos na mapapabilang doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, tayo ay sinusugo na ipangaral ang mabuting balita nang sa ganon tayong lahat ay magising at mapunta tayo doon sa kaluwalhatiang tatanungin natin sa pagbabalik ng ating kapilang Panginoon. Kaya po, sa mga hinirang, kinakailangan makamtan natin ang tunay na pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus din naman. Na siya, sa kabila ng kanyang mga dinanas din na kahirapan dito sa ibabaw ng sanglibutan, nabila din siya ng araw, napagod din, napakaraming mga nangyari sa kanyang buhay, pero ipinagkaloob niya ang kanyang sarili, alang-alang sa bawat isa sa atin na ibuwis ang kanyang buhay bago sa krus, nang sa ganoon tayong lahat ay mapatawad ng Diyos at pagkalooban niya ng pagkakataon mula sa pagkaalipin ay tawagin na tayong mga anak, at ngayon nagpapatuloy nga tayo at ginaganap natin ang ayon sa kalooban ng Diyos na bilang isang anak tayo ay masunurin at ginagawa natin ang tungkulin natin sa ating Ama, Espiritu walang iba, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, kung tayo po ay iniisip natin yung kaligtasan niyaon, tunay nga po na tayo ay magtatamo doon sa kanyang kaluwalhatiang walang hanggan, ang makasama niya tayo doon sa buhay na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang buhay na walang hanggan. Dapat ang mas pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y magagtiis, ay mga kahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila niya tayo. Kung tayo'y hindi rin manatapat, siya ay mananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Kaya po, sa bagay na ito, kung tayo pinalagay natin ang ating sarili na binago na ni Kristo, kumbaga nangamatay na tayo sa dati nating kalagayan bilang isang tao na tayo makasalanan, at nung mamatay ang ating dakilang Panginoon, kasama na rin ang dati nating pagkatao, at nung siya ay mabuhay na maguli sa mga patay, tayo ay binago na sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip o pagbabago ng espiritu, na hindi na natin ginagawa ang mga bagay na ayon sa dati nating kalagayan nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Kaya ngayon, bilang binago na tayo, tinawag na tayong anak, kinakailangan ang bawat isa sa atin ay nasa bago ng buhay. Ginagawa na natin ang ayon sa kalooban ng Diyos na walang iba ang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya po, kinakailangan nariyan ang tinatawag na pagtitiis, lalong-lalo na sa mga kahirapan, mga problema, karamdaman, sakripisyo, at iba pang mga bagay na kinakailangan tamuhin ng isang lingkod na sumusunod sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo ay nagtitiis, kung kaya handa tayong magtiis sa mga bagay-bagay na pagtitiisan natin, ay maghahari naman tayong kasama ng ating dakilang Panginoon.
Pero kung tayo po, ibabaliwala natin siya, o kaya ikakaila natin ang ating dakilang Panginoon, tunay nga rin po na ikakaila tayo. Pero, sabi nga, kung tayo'y hindi mga tapat, kung tayo'y lumalakad pa sa kasinungalingan, o kaya lumalakad pa sa makasanlibutan bagay, na hindi tayo naging tapat sa ating sinumpaan, sa ating dakilang Panginoon, ang ating dakilang Panginoon ay nananatiling tapat magpakailanman. Kaya po, kung papaano ang ginawa ng ating dakilang Panginoon ay isang pamamaraan na dapat nasundan natin sapagkat siya ay naging huwaran sa pagsunod sa kanyang Ama, na hindi siya nagreklamo, hindi ginanap niya ang lahat ng bagay hanggang kamatayan sa krus. Kinakailangan tayo naman na sumumpa at nakatayo sa harapan ng ating dakilang Panginoon na sumasamo na tayo'y susunod sa Kanya, ay kinakailangan din tayo'y magkaroon ng katapatan katulad naman ng ating dakilang Panginoon. Pero bakit nakasulat dito? Tayo'y hindi tapat, pero ang Panginoon ay nananatiling tapat. Sa makatuwid, pagka minsan, tayong mga nasa katawang laman pa ay nahihila ng pita. Kaya minsan, gusto man natin gawin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi natin magawa. Subalit, ang ayaw natin gawin, ayaw natin magkasala, pero nagagawa pa rin natin sa makatuwid. Meron pa tayong natitirang kasalanan sa ating kalooban na dapat ihingi ng tawad. Nang sa ganon, imata mo naman natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at tayo bibigyan ng pagkakataon na magpatuloy tayo sa ating sinumpaan na walang iba ang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung paano po si San Pablo nabuhay, nagsakripisyo, dinanas niya ang mga kahirapan, siya ay naging halimbawa kay Timoteo. At tayo naman, na mga nagbabasa lamang ng banal na kasulatan, napakarami ng mga halimbawa na dapat natin siyang lakaran o tularan. Kaya, hindi lang po isa ang naging halimbawa sa pagsunod, kundi kinakailangan tayo po ay handang sumunod, katulad naman ng mga naunang tinawag na alagad ng ating dakilang Panginoon. Sa kanyang paglilibot, lahat iisa lang ang sinabi niya, sumunod ka sa akin. Wala pong nagreklamo, kundi gumawa at sumunod sa ating dakilang Panginoon. Kaya naging kasama niya sa kanyang ministeryo na pangangaral ng salita ng Diyos at pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa mga nahihirapan o pinahihirapan ng dyablo, sa mga pilay na nakakalakad at meron din sa mga bulag na nakakakita at meron din sa mga pipi na nakakapagsalita. Ang lahat ng yan ay nagawa dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya marami po ang nagsisunod sa ating dakilang Panginoon. Kaya po sa ngayon, bilang napapanahon naman na kinakailangan nating sundan ang ating dakilang Panginoon, kinakailangan hindi po tayo maging masuwayin, kundi masunurin tayo ayon sa kanyang kalooban, sapagkat tayo rin naman ang makikinabang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon doon sa itinakda niya sa bawat isa sa atin ang buhay na walang hanggan. Dito po, sa ibabaw ng sanglibutan, meron ding mga kautusan. Kaya pinagkasunduan ng, halimbawa, 5 tao, may pinagkasunduan na gagawa natin na susunod natin. Gaano pa kaya ang kalooban ng may suko o sa atin, o kaya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ating dakilang Panginoon ay hindi natin magawa ang ayon sa kanyang kalooban na kinakailangan sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya po, pagdaman tayo nasa katawang laman, magagawa natin ang sumunod. Pero, nandiyan naman ang kalaban at hinahatak tayo pasuway. Pero,
manghari nawa ang kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Nang sa ganun, sabay-sabay natin papurihan siya sa kanyang kaluwalhatian at tayo naman ay magtatanong ng papurihan sa pamamagitan ng takdang panahon at tinakda ng Diyos patungo doon sa buhay na walang hanggan. Siguro nandito na lang muna ang may babahagi natin sa oras na ito. Salamat.